Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 2 verse 16 hanggang 20. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Love and happiness. At today, pag-aralan po natin yung isang kahulugan po ng Kapaskuhan. Ano po yung pagkakaroon ng pag-ibig sa ating puso at ano ang kaugnayan nito sa pagiging maligaya ng isang tao. Kung mapapansin po ninyo, yung unang Pasko po, ay larawan ng karukaan. At ang ating Panginoong Hesus po'y pinanganak sa sabsaban. At kung titignan po ninyo, kakaiba ito sa kahulugan natin ng Pasko sa panahon natin ngayon. Tayo nagiging masaya lamang tayo kapag maraming mga material na bagay tayong tinatamasa. At nararanasan natin na makasama yung mga mahal natin sa buhay at nag-i-enjoy tayo sa mga celebrations na ating pinupuntahan. Kaya alam niyo po, tuwing Pasko napapaisip po ako bakit kaya maraming mga kanta na malulungkot bagamat Pasko? Sa halip na masaya yung pong mga kakantahin natin, karamihan po ng mga Christmas songs malulungkot. Kasi alam naman po natin na sa Biblia na malalim talaga ang kalungkutan sa puso ng taong hiwalay kay Kristo. Kasi po marami tayong sana. Sana ngayong Pasko, maranasan ko ito. Sana ngayong Pasko, makita ko muli yung aking mga minamahal. Sana ngayong Pasko mangyari na yung aking mga hinihiling. Kumbaga inilalagay natin yung ating kaligayahan sa tao, sa mga material na bagay o sa mga pangyayaring gusto nating maganap sa buhay natin. Kaya marami hindi nakakaranas ng totoong kaligayahan. At alam niyo po, ang totoong kaligayahan masusumpungan lamang ng isang tao kung nakatuon yung kanilang puso't isipan sa Panginoong Hesus. Yun po ang karanasan ni Maria, ni Jose, at ng mga pastol na naka-encounter sa ating Panginoong Hesus nung siya ay isinilang sa mundong ito. Kasi ang totoo pong Kristyanismo ay kalagayan ng puso. Sabi sa Romans chapter 5, verse 5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. At mapapansin niyo po, pagka ang laman ng inyong puso ay ang Panginoong Hesus, kahit salat ka sa mga material na bagay, masaya ka pa rin. At marami sa atin, hindi nila nakikita yan. Gusto nila maging sagana ngayong Pasko sa mga material na bagay. Pero sa bandang huli, nalulungkot pa rin sila kasi walang Kristo sa puso. Kaya nga po, ang born again experience, yan ang nagbibigay sa atin ng pagkaranas ng pag-ibig ng Diyos na ibinuhos po sa ating mga puso para maging maligaya tayong totoo. Pangalawa, mapapansin nyo, kung matutuklasan po natin ang pag-ibig ng Diyos, na ipinakita niya sa atin sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus, makukumpleto po tayo. Alam niyo po yung salitang happiness. Ang ibig sabihin po niyan, completeness, pagkabuo. Sa 1 John chapter 4 verse 12, ito po ang sinasabi. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Sa ibang translation, perfected in us. Nabubuo lang palang isang tao kapag nararanasan niya yung totoong pag-ibig ng Diyos sa kanyang puso. Ito ang kukumpleto sa atin. At bilang tao, hindi dapat tayo salat sa pag-ibig. Dapat po nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Kaya again, balikan natin yung picture ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Salat sa material na bagay, pero sagana sa kaligayahan at pag-ibig. Yung laman po ng puso ni Maria, ni Jose at ng mga
pastol na nakakita sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi malinaw po sa Biblia, ang nananatili po, na sa mundong ito, pwede nating asahan na manatili sa ating buhay ay yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ang sabi diyan, "And now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest is love." Yung pagkain, mauubos po yan. Pagkatapos ng mga celebrations natin, mauubos yung ating mga masasarap na pagkain. Yung mga bagong damit, bagong sapatos, maluluma po yan. Yung mga kasiyahan, matatapos yan at mag-aalisan yung ating mga kaibigan, yung mga bisita natin. So ano lang ang mananatili sa atin? Ang mananatili po ay yung ugnayan natin sa Diyos. At higit sa lahat, yung pagkaranas natin ng pag-ibig ng Diyos. Kaya may formula po ang Biblia para manatiling masaya ang tao. Sabi sa 1 Corinthians 13:13, "Now these three remain, faith, hope, and love, but the greatest is love." Di ba po tayo gusto natin ng kapayapaan? Hindi natin matatagpuan po ang totoong kapayapaan kung wala tayong faith. Tandaan niyo po yan. Di ba gusto natin yung kagalakan? Hindi tayo totoong magiging masaya sa mundong ito kung wala tayong hope. At di ba gusto natin yung completeness o happiness? Ang Biblia sinasabi para makumpleto ka, para maging masaya kang totoo, ang kailangan mo, love. Yan ang formula ng Biblia para manatili tayong masaya, maligaya. Kaya para sa akin po, ang mensahe ng Pasko, ay yung buuin natin yung ating pamilya. Hindi lamang yung sama-sama kayong kakain sa lamesa, magsasalo-salo. Buuin natin yung mga nasirang ugnayan, mga nasirang relationship. Alisin na yung mga tampo, pag-aaway-away, magpatawaran, magbigayan. Higit pa yan sa kasiyahan, o sa mga celebrations na pwede ninyong gawin. Higit pa yan sa mga pagkain na inyong kakainin. Kailangan mapuno tayo ng pag-ibig sa araw ng Pasko. At magbihis po tayo ng pag-ibig. Hindi lang bagong damit. Ipamuhay natin yung pag-ibig na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sasabihin ko sa inyo, marami sa atin sa panahon ng Pasko, hindi naman talaga sagana. Pero huwag kayong malungkot. Kahit salat tayo sa mga material na bagay, kung puno naman ng pag-ibig yung ating puso, sagana po ang ating Pasko. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.